Ito talaga yung tanong na hindi masagot-sagot ng mga anti-Catholic. Kapag tinatanong ko ito, ang dami nilang paligoy-ligoy. Minsan, nag-change topic para hindi lang pansinin yung tanong ko na ito. Minsan kasi sinasagot ko yung mga nagme-message sa akin, minsan yung mga nagko-comment ng aking mga videos. Kagaya nito, ang madalas talaga nilang binabato ay sumasamba daw ang Catholic ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko siya kung sinong Diyos-Diyosan. Pangalanan mo kung sino ang Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Ang dami nilang paligoy-ligoy, hindi nila masagot ang tanong ko kung anong pangalan ng Diyos-Diyosan ng Catholic. Pangalan lang talaga ng Diyos-Diyosan ang hinihiling ko pero hindi nila masagot-sagot. Ang madalas nilang sagot, ang rebulto daw, ang Diyos-Diyosan, pero hindi nila mapangalanan. Dito pa lang kailangan na nating ituwid ang logic. Mga ka-good news, ang idolatry sa Bible ay hindi nakadepende kung mapapangalanan mo ang Diyos-Diyosan o hindi. Hindi sinabi ng Diyos na okay lang gumawa ng image basta pangalan ko ang gamitin mo. Sa Exodus chapter 20 verses 4 hanggang 5 ang sabi, huwag kang gagawa, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran. Pansinin mo, hindi lang paggawa ng larawan ng issue, kundi pagyukod at paglilingkod dito bilang bahagi ng pagsamba. Ngunit syempre, sasabihin nila may context yan, para sa ibang Diyos yan. Pero ang kausap dito ng Diyos ay ang Israel, mga taong sumasamba sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang babala ay hindi lang laban sa ibang Diyos, kundi laban sa maling paraan ng pagsamba kahit sa tunay na Diyos. Kaya kahit ang intention mo ay para kay Jesus, kung ang paraan ay hindi ayon sa utos ng Diyos, mali pa rin. Ang tanong ay hindi lang sino ang Diyos-Diyosan, kundi sumusunod ba ito sa paraan ng pagsamba na iniutos ng Diyos. Kagaya nito, Diyos-Diyosan daw ito, pero alam naman nating mga Catholic na imahit ito ng ating Panginoong Hesukristo nung ipinako siya sa krus. Ito ay nagpapaalala kung bakit tayo pinatawad at iniligtas. Ito ay visual aid para alalahanin ang sacrifice ni Jesus Christ. Hindi nila mapangalanan kung sino ang nasa krus na ito. Hindi nila maibigay ang pangalan. Kasi kung sasabihin nila na si Hesukristo, malalaman nila sa sarili nila na inaakusahan pala nilang Diyos-Diyosan si Hesukristo. Kaya hindi nila maibigay ang pangalan. Oo, representation ito ni Kristo, pero hindi yan ang issue. Ang issue, inutusan ba tayo ng Diyos para gamitin ang imahe sa devotion o worship? Wala kang makikitang ganong utos sa New Testament. At hindi lang wala, malinaw na ang pattern ng New Testament worship ay word-centered, hindi image-centered. Makikita ito sa pangangaral ng salita, panalangin, at Lord's Supper. Sa John chapter 4 verse 24 ang sabi, ang Diyos ay Espiritu. Mga ka-good news, ang tunay na pagsamba ay naka-anchor sa katotohanan ng salita, hindi sa visual representation. Hindi kailangan ng image para maalala si Kristo. Ibinigay na niya ang Ebanghelyo. Isa din sa dahilan ay dahil sarado na ang isip nila. Iniisip nila na dahil may rebulto tayo, meron na daw tayong Diyos-Diyosan. Pero hindi nila iniisip kung sino ang nag-represent nito, kung kaninong rebulto ito. Hindi nila iniisip na ang mga larawan na nasa Catholic Church ay ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo, larawan ni Mama Mary at ng mga apostoles. Sila ay mga alagad ng Diyos. Kaya hindi po bawal ang mga larawan nila sa bahay ng Diyos. Hindi ito usapan ng sarado ang isip. Ang usapan dito ay submission sa Scripture. Oo, ang images ay representation ni Jesus, ni Mary, at ng mga apostles. Pero hindi yan ang tanong. Ang tanong, pinahintulutan ba ng Diyos ang paggamit ng image para sa pagsamba? Sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 16 ang sabi, mag-ingat kayo, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Sa context nito, sinabi ng Diyos, wala kayong nakitang anyo. Kaya huwag kayong gagawa ng imahe para i-represent siya. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi dapat i-reduce sa anyo at hindi dapat lapitan sa pamamagitan ng larawan. Hindi ito simpleng art issue, ito ay worship issue. At dahil larawan ito ng ating manunubos, ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo, hahalikan ko talaga ito, yayakapin, luluhuran dahil larawan niya ito. Nasa lupa pa kasi tayo at ating Panginoon ay nasa langit na. Paano natin siya mahalikan, mayayakap habang nandito pa tayo sa lupa? Kaya malaking tulong talaga ang kanyang larawan. Ang kanyang larawan ay hindi po ibang Diyos, hindi ito Diyos-Diyosan. Halimbawa, kung ikaw may picture sa iyong asawa, kung hahalikan mo ba ang picture ng iyong asawa, ibig sabihin may ibang asawa ka na? Oops, teka lang, hindi mo pwedeng i-compare ang larawan ng asawa sa religious images. Magkaiba yon. Ang larawan ng asawa ay remembrance lang, pero ang image na ginagamit sa pananalangin, pagyukod at devotion ay religious act na. At kapag religious act na, hindi opinion ang basehan, kundi utos ng Diyos. Sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5, hindi mo pwedeng i-justify ang practice kung wala itong utos ng Diyos. Mga ka-good news, maging malinaw tayo.
Ang issue dito ay hindi kung sino ang Diyos-Diyosan. Ang issue ay sumusunod ba tayo sa paraan ng pagsamba na itinuro ng Diyos. Hindi natin ina-adjust ang utos ng Diyos para mag-fit sa tradisyon. At tandaan, hindi lahat ng sincere ay tama. Hindi lahat ng tradisyon ay biblikal. Ang tunay na tanong, ito ba ay ayon sa salita ng Diyos o hindi? What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.